According sa isang study, sabi, depression ng mga Pilipino yung nag-double daw. Lagpas na nga eh. Mula noong 2013 ng 9.6%, ngayon 20.9% na in 2021. Ibig sabihin, 5 among 10 people nakakaranas daw ng depression. So ito ba isang stigma? Kapag may rate ako, hindi mo kailangan ng therapy. Tama ba yun? Pag may manadasal ka, hindi mo kailangan ng therapy. Mali yun. Alam nyo ba, biniyayaan tayo ng Diyos ng development sa ganitong study. Kasi dati, yung mga taong may ADHD, yung mga taong sa ganito rin syndrome, developmental delay, yung hindi na maganda salita after 2 years old. Tawag sa kanila noong 1950s, psychotic. Kasi hindi pa na-develop yung knowledge before. Pero ngayon, biniyayaan tayo ng development sa psychology and sa mental health. Kaya, may ganyan. Nauunawa natin mag-beyond bakit may ganitong mga pangyayari sa buhay natin. Naniniwala akong blessing yun ng Lord. Kasi, kung paano may binayaan ng Lord ng development sa cancer study, ng mga physician, ng mga specialist, ganun din sa aspect ng siya lang ng Lord. Diyan ka mas sinatangay ng kaaway sa mental mo. Alam ng vulnerable ng tao sa heart and sa mind, kaya diyan ka inatangay ng kaaway, kaya nga dinidevelop niya ngayon over the years. God gave me wisdom na all you need to do is to identify your emotion. Why not sa church mo i-identify yung emotion mo? Diba? Sa sarili mo muna, through Bible reading, through prayer, through fellowship, saka share sa iba. I'm proud to say na despite ng mga identities na meron ako, is nandito ako ngayon, nagte-testimony kasi I found my truth. Nahanap na ba yung katotohanan sa buhay? Ako, as a teacher, na maraming identity, I know where you're coming from. Okay? Alam ko yung pressure, alam ko yung pinanggagalingan nyo na minsan nakiisip nyo, hindi ba ako enough? Worthy ba ako? Binalaan na tayo nga sa Galatians chapter 1 verse 10. Yan, sabi doon, am I now trying to gain the approval of human beings or of God? So kayo ngayon, kaya kayo nai-stress, gusto ko lang i-pinpoint sa inyo kasi ang approval na hinahabol ninyo ay approval ng tao. Gusto ko lang din ipaalala sa inyo that your identity is based on approval, your peace becomes unstable. Kapag ang identity ninyo ay binasa ninyo sa approval ng tao, if you are a people pleaser, your peace will become unstable. Eh ma'am, tinanggap ko na po si Jesus Christ as my Savior. Meron akong eternal peace. Exactly, my Lord. You have your own eternal peace that comes from the Lord. Eh bakit ka pa nagpi-people please? Bakit mo piniplease ang ibang tao? Diba? When you know your identity, you become someone better. Nagiging best version of yourself. No, sabi na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So ako, hindi lang po ako HR. Kasi ang magiging HR, hindi po madali. Bago ako naging HR, naging estudyante din ako. Bago ako naging estudyante, naging anak din ako. Kaya lagi pinapaalala sa akin ni Lord na napakahalaga ng purpose sa buhay. Sana mag-repeat nyo to. Sa Colossians chapter 3, verse 23, sabi dito, whatever you do, work with all your heart as working for the Lord, not for the human master. So, working for the Lord. Tandaan natin ang bahay wala sa loob ng eskwela. Kundi nasa labas, kung nasa totoong mundo mo, pag lumalim ka na,
Pag hindi mo na alam kung ano yung gusto mong tahakit sa buhay. Pag hindi mo na alam kung ano yung gusto mong gawin.